mo ba kung paano mapapanatili ang pagkain upang manatili itong sariwa, ligtas at masustansya sa mas mahabang panahon? Sa video na ito, ating tatalakayin ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapanatili ng pagkain, ang mga benepisyo nito at ang mga hamon na kaakibat nito. Ang pagpapanatili ng pagkain ay ang proseso ng pagproseso at pag-imbak ng pagkain upang maiwasan ang pagkasira at mapanatili ang kalidad at kaligtasan nito. Mula pa noong sinaunang panahon, nakabuo na ang tao ng iba't ibang pamamaraan tulad ng pagtutuyo, pag-uusok, pag-aasin, pagpikling, pagkaning at pagyelo. At sa modernong panahon, ang mga prosesong ito ay naging mahalagang bahagi ng produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng pagkain. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan ng pagpapanatili ng pagkain. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan ng pagpapanatili ng pagkain. Una ay ang pagpapatuyo, pangalawa ay ang pag-uusok, at pangatlo, ang pag-aasin at pagpikling, at ang panghuli ay ang pagkakanin. Pagpapatuyo, ito ang isa sa mga pinakalumang pamamaraan kung saan tinatanggal ang tubig mula sa pagkain gamit ang init ng araw o hangin. Karaniwang ginagamit ito sa prutas, gulay, karne, at isda. Ang pangalawa naman ay ang pag-uusok. Ang pagkain ay nilalantad sa usok mula sa nasusunog na kahoy o uling upang pigilan ang paglago ng mikrobyo habang nagbibigay ng lasa at kulay. Karaniwang ginagamit ito sa karne at isda. Sa pangatlo naman ay ang pag-aasin at pagpikling. Sa pag-aasin, ang asin ay ginagamit upang ma-dehydrate ang pagkain at mapigilan ang paglago ng mikrobyo. Samantala, ang pagpikling naman ay gumagamit ng suka upang mapababa ang pH ng pagkain na pumipigil din sa bakterya at lebadura. Sa pang-apat naman ay ang pagkakanin. Sa paraang ito, inilalagay ang pagkain sa mga airtight na lalagyan at pinapainit upang mapatay ang mikrobyo at lumikha ng vacuum seal na pumipigil sa kontaminasyon. Napakaraming benepisyo ang pagpapanatili ng pagkain. Una, pinapahaba nito ang shelf life ng pagkain na nakakatulong upang mabawasan ang food waste. Pangalawa, pinapadali nitong maipamahagi ang pagkain sa malalayong lugar kaya't mas maraming tao ang nagkakaroon ng access dito. At panghuli, napapanatili nito ang kaligtasan ng pagkain sa pamamagitan ng
iwas sa kontaminasyon at mga mikrobyo. May mga hamon din na sa pagpapanatili ng pagkain. Ang sobrang paggamit ng asin, asukal o preservatives ay maaaring makaapekto sa nutrisyon at kaligtasan ng pagkain. At bukod dito, maaaring mabawasan ang kalidad ng pandama tulad ng lasa, tekstura at tekstura ng pagkain sa ilang mga pamamaraan tulad ng canning at irrigation. Ang pagpapanatili ng pagkain ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay mula noon hanggang ngayon. At sa pamamagitan ng mga tamang kaalaman at responsableng paggamit ng mga pamamaraan, mapapanatili natin ang kalidad, kaligtasan at nutrisyon ng ating pagkain. Kaya't, alamin at gamitin ang mga tamang proseso ng pagpapanatili upang maiwasan ang mga pag-aaksaya at masigurado ang masustansyang kinabukasan. Maraming salamat sa panunood at sana ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapanatili ng pagkain.